Hello guys, magandang araw, Happy New Year sa inyong lahat and welcome back po muli sa ating channel para sa isang panibagong video ng foreclosed properties. Dito naman to sa may Malagasang, Imus, Cavite. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located dito sa may Wood Lane Phase 1C dito sa may Malagasang, Imus, Cavite. Dito tayo ngayon sa may Malagasang Road. Yan, baybayin natin siya. Bali, nanggaling ako doon sa may Anabu Coastal Road. Dito tayo pumasok tapos puntahan natin itong Wood Lane. Dito lang naman to along Malagasang Road. Yun yung pinaka-entrance niya. Meron na akong na-featured nito nung nakaraang buwan. Dito din sa may Wood Lane Phase 1C. Itong property naman ngayon ay ibang property naman siya. Under naman po ito sa second public auction, kaya meron kayong up to 20% discount kapag binili nyo ito ng cash, tapos 10% naman kapag short term or 12 months. And then kapag long term nyo naman ito babayaran, wala po kayong discount. Yan, at makukuha nyo ito kung magkano yung bid offer nyo. Maganda dito sa Imus kasi ang daming improvement na ginagawa gaya niyang Malagasang Road, may mga road widening sila. Although yung ibang portion dito is di naman siya fully widen, pero at least merong mga portion na medyo malapad ng kalsada. Yun nga lang ay meron pa mga poste na nakaharang sa gitna. Hopefully soon mamumove nila yung mga poste sa ibang pwesto kasi medyo abala siya. At hopefully magiging fully widen itong buong Malagasang Street, pero hindi pa rin siya guarantee kasi meron pa rin mga property dito na lumalagpas at hindi siya pwedeng palaparin yung kalsada. Yan, makikita nyo naman siya. Ang kaganahan dito is malapit itong property din sa bagong City Hall ng Imus. Ang lapit lang din ng access road niya. Meron siyang bypass na mabilis makapunta doon sa area ng bagong City Hall. Ang ganda kasi doon sa bagong City Hall ang aliwalas, saka hindi pa siya ganun ka-crowded kasi konti lang naman mga building doon at may mga bakanteng lote pa. Maganda din doon mag-jogging kung mahilig kang mag-jogging. Kung gusto niyo kumuha ng property dito, maganda dito mag-invest sa Imus kasi ang mga property dito, ang zonal value niya is tumataas talaga kasi nga gawa ng mga development na ginagawa ng mga city of officials dito sa area or sa city ng Imus. Ang isa lang din sa problema dito sa subdivision is ang supply nila dito ng tubig ay Manaka-Maynilad. Kaya medyo mahina talaga yung supply ng Maynilad dito sa Imus. Hopefully soon mag-improve naman siya kasi sabi naman nila meron naman na daw ginagawang bagong line si Maynilad na i-connect sa Laguna Lake or yun, parang ganun nga, sa ilog ng Laguna daw i-connect. Kaya hopefully soon may improve talaga yung supply dito. Yun lang naman din yung problema dito madalas ng mga nakatira, lalo na sa Jade Residences kasi ang hina ng supply ng tubig. Pero kahit pa mahina yung supply, tumataas pa din talaga yung value ng properties. Kaya soon, hopefully, magagawan din nila ng long-term solution yung mahinang supply ni Maynilad. Yun lang naman din yung concern ng iba dito. Kasi marami din po dito ang subdivision na affected. Although, hindi naman siya ganun kaano kasi meron din naman si Maynilad na nag-iikot, nagsusupply ng tubig, may mga tangke naman sila. Pero iba pa din talaga ang convenient kapag sa gripo manggagaling yung tubig. Isa pa sa kagandahan is mas quality yung tubig ni Maynilad compared sa mga deep well provider dito sa area. Although yung deep well nga lang is medyo reliable siya kasi almost 24/7 meron unless maglilinis lang sila ng tangke. Unlike kay Maynilad na medyo may tendency na nawawala siya sa umaga at sa gabi lang nagkakaroon, kaya yon yung struggle. Pero maganda yung tubig ni Maynilad, maganda yung quality, malinis compared sa mga, yun nga, sa mga deep well provider. Yun din yung sabi-sabi ng iba. Maganda din daw talaga yung quality. Kaya yun, mas masaya din talaga sana or mas iwas stress kung 24/7 may supply ng tubig. Di gaya ng bigla-bigla siya nawawala or humihina. Kasi sa ibang area naman or ibang cities, okay naman yung supply niya. Gaya doon sa Bacoor, 24/7 merong tubig. Bihira lang siyang nawawalan until meron lang maintenance or kung meron lang talagang obstruction na nakaka-apekto sa lead niya. Ito na yung pinaka-entrance na kalsada ng Wood Lane. Pasok lang tayo dito. Tapos doon tayo ulit dadaan sa may dinaanan ko nung nakaraan. Nung pumunta ako dito, same phase din, phase 1C. Ang mga properties kasi dito sa phase na to is mga row house siya. Yeah, row house pero maganda yung pagka-build ng bahay. I mean yung design. Diretso lang tayo.
Andito na tayo sa entrance gate ng Phase 1C. Ang kagandahan dito sa location nitong property is napakalapit na dito sa main gate ng Phase. Kaya very accessible yung location or yung property. Yan, pagliko natin dito, kakaliwa lang tayo dito. Tapos, pangalawang kanto lang siya mula dito sa ano. Medyo lumampas lang ako dito ng konti, isang kanto, kaya bumalik ako. Akala ko na sa kabilang side. Yun pala ay dito sa kabilang side ng block. Yung pinaka lot number niya. Ayan, dito ako nakanto, lumiko. Akala ko dito na side, syempre din sa kabila. At merong truck ng basura, kaya nag-U-turn na lang ako pabalik. Ayan, imbes na iikot ako dun sa dulo. Dito tayo papasok, tapos yung property address niya is dito sa may kaliwang side. Yan, yun lang yung struggle lang talaga dito, yung street parking. As mentioned ko din naman nung nakaraang vlog ko, marami talaga dito na street parking kasi wala namang parking talaga yung mga bahay. Kaya yun yung problema kapag mga ganitong housing project. Yan, dito na tayo sa location ng bahay. Ito lang siya sa may kaliwa. Ayan na siya, yan, green na green. O, diba? Marami lang itong mga halaman. Di ako sure kung for sure sa kapitbahay itong mga halaman na to. Kasi itong property naman is unoccupied naman siya at kung tinignan ko siya is wala din naman siya talaga nakatira. Yan, ang daming tanim dito sa labasan eh. Meron siya ditong grills, yan, yung gate niya, pinaka-gate niya sa expansion sa harap. Makita niyo dito, ang daming nakakalat na mga gamit. Hindi ako sure kung ginawa siyang storage ng kapitbahay or meron nakatira dito. Mukha naman siyang napaglumaan na at wala na nakatira. Kaya ang daming harang sa may labasan. At unoccupied din naman ito as per specification ni Pag-ibig. Itanong-tanong nila lang din na siguro sa kapitbahay kasi may nakita ko dito ang bill ng Meralco. Ayan, tama naman yung lot and block niya. Ito naman talaga yung property. At ganyan kakalat yung pinaka-property. Kapag nakuha nyo to, medyo marami din kayong lilinisin. Ayan, siguro konting renovation kung gusto nyo pa siyang pagandahin. I think pwede na siyang ipataasan yung property kung meron kayong budget. Kasi nga parang ano lang na naman ito eh. Basic lang siya na row house, tapos in-expand lang yung pinakaharapan niya para magiging sala or receiving area. Tingnan ko dito, may nakaharang kaya hindi natin masilip yung pinakaloob niya. Ayan, may nakaharang na kortina, di ba? At mukha din naman talagang napaglumaan na itong property. Daming kalat at daming harang sa labasan. Hindi natin siya mapasok kasi sarado din yung pinakapintuan niya. Nasa inyo na lang kapag nakuha nyo to, kaya na lang din mag-check kung ma-check nyo siya sa loob. Pero as per Pag-ibig, specification, unoccupied naman talaga siya. At makita nyo naman, mukhang matagal na talagang hinaharangan yung harapan niya. Wala nang pumapasok dito sa property, kaya yon, for sure wala nang nakatira dito. As expected nyo, may nilad yung supply ng tubig dito. Sabi ng kapitbahay na nakausap ko nung nakaraan sa isang property naman dito, parang gabi lang daw yung supply ng tubig dito, sa umaga wala, kaya kailangan nyo mag-ipon ng tubig kapag titira kayo dito. Hopefully naman mag-improve yung may nilad soon, sana. Yun din yung hangad ng karamihan. Pero yun, ganyan lang siya kasimple. Nasa inyo na lang kung gusto nyo mag-bid dito. Itong property available sa second public auction under tranche number OPA 1520008. Ang acceptance of bid offers is from January 6 to January 10, and then ang opening of bid offers is on January 13. Itong property number 815202308300096. Ang property location is at Block 7 Lot 14, Wood Lane, Phase 1C, Malagasang 1B, Imus, Cavite. Ito ay isang row house na may lot area na 45 square meter and then floor area of 40 square meter. Ang minimum bid price sa Pag-ibig is 701,460, and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 12,340.03, at ito ay isang unoccupied property.
Yun lang po, na tayo. Dito ko na lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.